Ngayong episode, pinuntahan natin ang pinakamalaking ilang-ilang plantation sa Pilipinas, dito sa Iba, Zambales. Ang kanilang ilang-ilang farm ay 22 hectares. Katabi ng kanilang ilang-ilang plantation ang kanilang distillery na nagpa-process ng high-value premium essential oils na ine-export sa Europa at iba pang panig ng mundo para gawing pabango. Makikilala din natin si Ben Mead, ang founder, CEO ng Iba Botanicals. I'm Ben Mead. I'm the founder and CEO of Iba Botanical. Iba Botanicals is the pioneer of the production of high-value botanical extracts from the Philippines. As I learned more and more about this industry, I saw immense potential for the Philippines. You know, a lot of people don't realize this, but the Philippines has the highest number of unique plants and animals of any country on the world. You know, 70% of the flora and the fauna from the Philippines is what we call endemic. It's native to the Philippines, it's not found anywhere else on Earth. In that, I saw a really exciting opportunity to start to develop and explore some of these botanicals from the Philippines. We started with some botanicals that are native to the Philippines. We've reintroduced the production of ylang-ylang essential oil. Again, is a native tree, but unfortunately, over the last 80 years or so, the production from the Philippines disappeared. Plantations of ylang-ylang were established offshore, particularly in Madagascar and Comoros. Today, these are the largest producers of ylang-ylang, despite the fact that this is a Filipino tree. Sinong mag-aakala na isang Australian pa ang muling bubuhay ng ilang-ilang essential oil production sa Pilipinas at makapagtatanim pa ng mahigit 22 hektarya ng ilang-ilang para sa kanilang distillery at growing market. So we've reintroduced the production of ylang-ylang in central Luzon, which is where it really thrives. What's exciting is that the ylang-ylang that we produce in the Philippines is really an absolutely premium quality and is really exciting the market. Not only are we engaging with large numbers of indigenous Aita people, not only are we pushing absolute best practices and sustainability, the quality is also extremely good. And so we've seen a really exciting engagement with the market on that. Ang halaga ng 1 kilong pure ilang-ilang essential oil ay naibebenta ng 65,000 to 90,000 pesos. Bakit nga ba mamahalin ang ilang-ilang essential oil? Kailangan lang naman ng 400 kilos na bulaklak ng ilang-ilang para makapag-extract at makapag-produce ng 1 kilong essential oil. At ang isang puno ng ilang-ilang ay kaya lang makapag-produce ng 10 kilong bulaklak kada taon. Ayon sa SkyQuest analysis, ang value ng ilang-ilang essential oil sa global market ay worth $40.5 million since 2023 at aabot pa ito ng $60.7 million by 2032. Kaya naman highly in demand talaga ang ating ilang-ilang na isa sa high-value native trees ng ating bansa. We have around 22 hectares of ylang-ylang plantation here in Iba, Zambales. The ylang-ylang thrives in this part of central Luzon. You know, driving from Manila up to the farm here, I'm able to spot wild ylang growing on the side of the road. So we knew that the ylang would really do well here. These trees are around 6 years old. They look a little short. That's because we trim the trees because with the ylang-ylang, you're extracting the oil from the flowers. And so every morning before sunrise, the community, they're out, they're picking the flowers and then taking it straight to the distillation so that we can distill the oil and get it into the market. Bukod sa kanilang essential oil, nagagawa nilang tsaa ang mga reject na bulaklak ng ilang-ilang na hindi pumasa sa standard sa paggawa ng essential oil. Sa halip na itapon ng mga reject, nagagawa rin nila itong napakasarap at unique na produkto na mabangong ilang-ilang tea. When we're harvesting the ylang-ylang, the flowers have a life cycle of around 26 days. So they start from these very small buds, and really we're looking to pick the flowers when they're absolutely at peak ripeness because that gives us the best quality oil. So what I want to show you here, underripe and perfectly ripe flowers, because we have a very strict quality control process to make sure that we're distilling the highest quality flower. So here you can see what is pretty well an overripe flower. So you can see it's starting to turn black, and the smell is really very, very strong. We set these aside, and we have other uses for these. An underripe flower is one that is too green.
this has another use. We set these aside and we actually make an ylang tea out of these that we also export. We also supply to foreign markets. What we're looking for in the flowers is a perfectly ripe. So it can still have a little green, but you start to have a red pigment in the middle. And this flower could probably do with another one or 2 days, but this is also acceptable. So once the flower has the red pigment, really beautiful smell. And particularly in the morning, it's extremely fragrant. We're standing here in the plantation and all I can smell is ylang ylang. It's really lovely. So if anybody comes up to visit, comes and stays, you can also experience the picking of the ylang ylang, and it's a really nice experience. The kids really enjoy it too. Ayon kay Ben, bilang isang foreigner investor na nagtayo ng mga negosyo sa Pilipinas, napamahal talaga siya sa ating bansa, lalo na't napakaraming opportunities pagdating sa high-value crops and native trees ng ating bansa. Kaya dito na rin siya nakapag-asawa at gusto na ring manirahan sa Pilipinas. I'm an Australian, but I was living in the US for 10 years before moving to the Philippines. And, you know, I've lived all over the world, but when I first came to the Philippines, I realized that I didn't want to live anywhere else. I didn't want to move anywhere else anymore. So now, 10 years in the Philippines, my wife's a Filipina. My kids have been raised here and born here. I'm actually, whilst I'm 6'4" and white and Aussie, I'm Filipino at heart. I'm actually being naturalized as a Filipino this year through a bill that's passing through the Congress. So I'll actually have a Filipino passport and be proud to also call myself a Filipino. Bukod sa ilang-ilang, iba't ibang high-value native trees ang kanyang nadiskubre, tulad ng production ng LME essential oil na nanggaling sa ating native pili nut tree. Mula sa mga dagta ng pili nut tree, nakokolekta nila ito at ipoproseso sa distillery para maging LME essential oil. We started to produce elemi oil, which is a really important fragrance ingredient. It comes from the resin from the pili tree, and the pili tree only grows in the Philippines. What we started to do was to produce elemi oil in the Philippines, but also improve the traceability and the sustainability of the process. In doing so, we've been able to capture a significant market share of the global elemi market, and we're continuing to grow that share today. Nagtanim din sila ng vetiver, isang uri ng damo na ginagamit sa paggawa ng vetiver essential oil. The third product that we brought to the market it's called vetiver oil. So vetiver is a grass that has a really big root system, and this is not native to the Philippines, but it is a plant that's been in the Philippines for about 30 years now. It's used extensively in bioengineering for erosion control, soil stability. It stops the topsoil from washing away. So instead of spraying concrete or using other materials, you can take a bioengineering approach and plant vetiver, which serves the same purpose. We found on balance that the quality of the oil produced from Philippines vetiver was extremely high quality. And so from that, we started to establish plantations of vetiver in the Philippines. Mula sa mga ugat ng vetiver, ipaprocess nila ito at ma-extract ang essential oil na ginagamit ng Chanel Sycamore, isa sa mga sikat na brand ng pabango ng Chanel. At nakapagtanim na rin ng 300 hektaryang vetiver para sa kanilang essential oil production at pang-export na din. Today we have around 350 hectares of vetiver plantation. We employ hundreds of people in tending to those plantations, and we produce a very high quality vetiver oil that is being marketed as from the Philippines. This is a new origin. From the Philippines, we're providing this exciting new source, high volume, high value, premium quality, but with absolute best practices, traceability, sustainability, third-party certifications. Sa laki ng kontribusyon ni Ben sa Pilipinas, maraming nagkaroon ng trabaho at nagiging kilala na ang Pilipinas bilang supplier and producer ng premium best quality essential oil. At dahil for export ito, malaki din ang ambag sa ating bansa. At hanggang sa ngayon, patuloy pa ang kanyang pagtuklas at pagtayo ng ibang negosyo katulad ng agarwood farming at processing na din. Sa episode na ito, ipapakita din natin kung papaano ang tamang pag-harvest at pagproseso ng ilang-ilang essential oil. Don't forget to like and subscribe.
Welcome back po sa Agri. Nandito po tayo ngayon sa Iba, Zambales, sa Iba Botanicals. It's already 1:20 a.m. So, alauna ay medya ng madaling araw, nagsimula na po sila ditong mag-harvest. Actually, alauna daw eksakto, impunto sila pumupunta dito. Aalamin natin kung bakit pinili nila na mag-harvest ng ganitong oras ng ilang-ilang. Siyempre, ngayong episode, ang ilang-ilang naman po ang ating tatalakayin. Yan po ay isang napakalaking opportunity para sa ating lahat dahil ang ilang-ilang nandyan lang sa tabi-tabi natin. Simula noong mga bata pa tayo, inaakyatan lang natin, di natin pinapansin. Pero dito sa Iba, Zambales, nag-i-emerge uli ang plantasyon na ito na puro ilang-ilang lang at ito po ay ginagawa nilang essential oil, magiging napakabango, natural na pabango at iba-iba pang produkto. Kikilalanin natin ngayon ng mga boys dito and girls, yung mga talagang nocturnal na rin, malapaniki daw sila dito gabi-gabi or every harvest time ay talagang alauna ng madaling araw silang nag-harvest. Iikutan natin sila lahat. Good morning po. Ano pong pangalan nyo? Rialyn de Padua po. Si Rialyn. Ilan taon ka na, Rialyn? 17. 17. So mukhang siyempre senior high. Yeah. Anong course mo? Humanities po. Humanity. So ilang buwan o taon ka na bang nagtatrabaho dito po mga part-time magpitas, mag-harvest ng ilang-ilang? Ano po? Almost mag 1 year na rin po. Oh, wow. So ano naman ang natutulong sa'yo ng ilang-ilang dito sa pagpipitas? Nakakatulong po siya pag sa financial po. Ayan. So dagdag baon sa eskwela. Yes po. Ayan. So ano yung na-enjoy mo pag nag-harvest ka nito? Kasi po, once na po pagpasok mo pa lang po dito, maamoy mo na po yung bango ng ilang. Tapos po pag nagpipitas ka po, yung sa may mga red po, may makikita ka pong mga oil. Yan, bango-bango. Sobrang bango po. So hindi pa sila talaga or hindi ka pa pumipitas, papalapit ka pa lang dito sa mismong plantation, ang bango-bango na. Siyempre, ito, mga ilang kilo ba ang ha-harvestin nyo ngayon? Kasi po yung last time po, na ang harvest po namin is 100 kilo. 100 kilos, marami-rami na rin. Yes po. May gusto kang batiin, mga classmate mo, teacher mo. Ma'am, good morning. Nandito po, absent to kasi puyat mamaya. Ito na, ang harvest. Alas 2 na madaling araw. Ito ba kikiloy ng ganito? Yan. 8.7. Marami-rami na tong. Yun o. May kasama pandahon. Hindi kasama sa kilo yun. Tapos ano na pala set? Yan, iso-sorting. Ibubuhos. Paano ba? Sige ako. Sasample. Yan ito. Pag ganito. Sige po. Yan. Ayun. Meron pa natira. Dito na po yung sorting. Siyempre, papakilala natin si nanay. Ang bango. Makikilala natin si nanay. Nay, ano pangalan mo? Lisa po. Si nanay, Lisa. Nay, tingin ka muna doon sa camera. Ayun, kaway ka muna doon. Hello po. Ayan. Good evening. Si nanay, Lisa. Nay, ano ba yung sinosort nyo dito? Anong pinagpipilian nyo? Kinu-QC? Yung sir, tinatanggal po namin itong overripe, tapos ihiwalay din yung green, yung walang... Paano masasabi pag overripe? Na sir, ganito, gluted na po yung niya. So medyo madilaw na. Opo. Sobrang dilaw. Tapos Sobrang medyo dilaw. parang nalalanta na. Opo. Medyo hindi na siya. Ito po yung itsura ng overripe na. Tapos, yung napipili nyo, medyo green pa. Yung yung talagang pwedeng iluto po yung red, yung ganito. Ayun. So, yun yung mga sinasabi nila yung mga nagpipitas kanina may red. Asan ba banda yung may red? Ito po. Ayan. Yan. So, may red dun sa gilid. Yan yung mas maraming nakukuwang oil. Tapos yung kulay nung pinaka parang, eto ba petals pa rin ba ang tawag dyan? Opo.
is medyo green pa, yellow-green. Saka sariwa po. Sariwa. Malaki nga pinagkaiba. So, pagtatabihin natin yung overripe, ito yung kukuha tayo na isa. Ayan. So, ito yung overripe at saka good. Ito yung nasa kaliwa ko, yung good, tapos ito yung overripe na dilaw na ang kulay. So ano pa po yung tinitignan ninyo para masabing goods na yun? Ano po, tinatanggal po namin itong walang red sa gitna, sir. So pag walang red sa gitna, reject siya. Opo. Ano po mangyayari dito sa mga reject na ito? Ginagawa po nilang tipo. Ito yung ginagawang tsaa. Opo. So walang nasasayang pala. Wala po. So yung walang red, hihiwalay pa rin, gagawin rin tsaa. Opo, kahit ito po. Pero nakahiwalay pa rin pag nagpapaks po sila. I see. So, green. Mayroon pala tayo. Hindi pa ako nakakatikim. Masarap po ba? Titikman po natin mamaya yung ilang-ilang tea. Hindi pa namin natikman po. Hindi niyo pa rin natitikman? Sir Doms po, natikman na niya. Ano lasa? Lasang ilang-ilang, syempre. Mabango. So, hindi nyo na kailangan mag-toothbrush pagkatapos. So, ngayon po, time check natin. Nagsimula tayo ng 1:00 ng madaling araw. Ngayon, around 2:30 na. So, hanggang anong oras po kayo matatapos mag-sorting dito at saka magpitas? Ang pitas po talagang nagka-cut off ng 5. 5:00, cut off na. Apo. Yan, bakit po nagka-cut off? Para po, kasi yun po yung time space. Hindi pwedeng malate po sa pagsalang. Malakas yung... Dapat mag-start na ng distillery ng pagsalang Hindi na po tayo ng 5:00. maliwanag. Okay. So, tama. Kasi hindi pwede rin magpitas ng may araw na. Ayan. So, 5 a.m. mag-start na yung pagsalang. Yes, sir. Yan. So, babalik tayo mamaya para magsalang ng ating mga ilang-ilang para ma-extract na natin yung mga oils. Iuwi ko na to, gagawin ko na itong tsaa. Paano kaya to ginagawan tsaa? Si Sir Doms po, hindi po. Meron pong hair dry. Ini-air dry pa to. Sige. May air dryer naman ako sa bahay. Sige, dyan na kayo. Thank you po. So after mag-harvest ng 1:00 na madaling araw, nagsimula po ang distillery nila ng around 5 o'clock. Yes, Makikilala naman natin ngayon si Ma'am Len, ang ating supervisor when it comes sa distillery. Yan. So, paano po ba ma'am process ng paggawa ng essential oil ng ilang-ilang? After din po nung sorting, kagaya ng sinabi niyo, sir, dinidistill po namin yung ilang-ilang dito po sa ating still ng hanggang 8 hours. 8 hours to 10 hours, gano'n. Depende po doon sa ma-maximize na gusto nila. Ngayon, sir, mayroon tayong tinatawag na fractioning about po sa ilang-ilang. Mayroon po tayong extra, first grade, second grade, and third grade. Okay. Kung mayroon po tayong client na gusto po nila ng complete, i-complete po natin the whole distillation po. Yun yung tinatawag na complete. Depende sa requirement ng Yes, sir. client. So, Yes, sir. So, ang tanong ng lahat, no, bakit po ba ginagawa ito? Para saan ba yung nating mga oils tsaka hydrosol na ginagamit? Ang hydrosol po, pwede po siyang pangpakuan sa purifier, yung mga kwano na pwedeng pangpabango ng paligid o para maalis yung mga kwano. Ang oil po, essential oil, sir, is ginagawa namin pabango. Yan. Yung kwano para inahalo nila sa mga aromas ng mga kwano. Yan. So, yung mga nagpapagawa sa inyo or nagpapa-extract sa inyo, ano yun, mga by order na mga clients ninyo? Yes, or sarili dito sa Iba Botanicals? Export po sila. For export? Yes, sir. Yan. So, by order na? Yes, sir. By order po. Ito, sir, yung hydrosol, kailangan po nating ilipat. Binabalik lang po para hindi po matuyuan yung ating distillation, still. Hindi po masunog yung mga aromats ng diretso. Doon pa lang sa mismong hydrosol, marami na tayong pwedeng ma-develop na mga produkto. Yes, sir. Pabango sa parang downy, pabango sa inyong laundry, sa sasakyan, pang spray. Yes, sir. Yeah. Pero yung essential oil, yan yung pinaka parang premium, lalo-lalo Yes, sir. na yung unang drop. Opo. Yeah, Yun yung so- tatawag ng extra, sir. So ngayon, sa 85 kilos, mga ilang litro ng essential oil possible na makuha? Kuha lang yan, sir, grams. Grams lang. Yes, sir. So, Nasa percent lang po tayo ng 0.8.
So sa computation nyo po ma'am, pagka po, total madalas daw nakaka-harvest kayo ng 100 kilos Yes, per sir. harvest, no? Pero last night nasa 85 lang po. Oo. So yung 100 kilos on the average, ano yung parang nakukuha yung ilang liters or grams? Lang yun, sir. Nasa 300, around 300 grams lang po. 300 grams Yes. lang. So medyo talagang kaya pala mahal. Yes, sir. Kakaunti yung Kakaunti na nakukuha po mo. And then ilang beses sa isang sa isang buwan kayo nagpa-process? Bali, sa ngayon, sir, three times a week kami nag-harvest. 3 times a week. So Yes, pag sir. harvest, diretso salang na agad. Yes, sir. Ay, diretso salang. So ibig sabihin, pag nag-harvest kayo hanggang wala nang tulugan hanggang alas 2, alas 3 ng hapon. Yes, sir. Ganun po para makakuha mo yung pan, sir. By shipment. Dire-diretso. No? Kasi hindi na pwede siya nung ma-stock. Yes, sir. Pagka-harvest, diretso agad. Yes, sir. Para makuha mo talaga yung pureness ng amoy ng bulaklak. Meron pa kayong parang reject na nagagawang tsaa. Yes, sir. Meron kaming reject, yung underripe tsaka yung overripe. Yun po yung siniseparate about sa pag nagkuha po kami ng sorting, yun po yung nagaganap doon. Yun naman po yung tinatawag naming tea. Yun naman po yung process for tea na hindi naman siya totally reject. Inalis lang po namin siya para hindi po maapektuhan yung raw mats mo sa good quality. Yan. So dapat na yung tama. So meron po silang mga qualities na pinakita natin or in-explain na rin ng mga nag-harvest kagabi na yung tamang kalidad ng bulaklak para pumasa sa distillery. Yes, sir. Ma'am, thank you so much. Thank you, sir. Agree ka ba sa agree? Agree. Approve ka man dyan. Ganun, sir. Don't forget to like and subscribe.